Sige po, madam. Doon po kayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa pagbabasbas po ng mga palaspas, nangyari po lahat ay dito po, no? Doon po kayo babasbasan. Dito po tayo sa baba. Magpapabless po ng palaspas. Sabi ko kasi i-ready. Simulan po natin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sumayanawaan, Panginoon. Mga kapatid, lumalab na tayo naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap natin unawain na matuparin ang ating mga pamamagitan kanya at sa kapwa-tao. Kalinsunan sa araw at simbahan ng Kristo. Kaysa natin ang simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesias, ang magpakasakit, ang matay at muling nabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya kaysa niya sa pagdurusa sa krus. Tayo nawa ay makahati niya sa kanyang pananalig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Itaas po ninyo ngayon ang inyong mga palaspas. Manalangin tayo. Ang maraming makapangyarihan, pag-alagin mo ang pananampalataya ng mga nananalig sa iyo at ang mga kailangan namin ay kaunlakan mo upang kami nananasamal ng palaspas bilang parangal ng tagumpay ni Kristo ay mamunga para sa iyo sa pakikisa namin sa kanyang mabubuting gawa kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sana sa anak ni David, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hari ng Israel, Hari siya ng Israel. Sana sa kay taasan, o sana sa kay taasan, purihin dakilain kanyang kaganalan. Hosana sa kaitaasan, purihin dakilain kanyang kabanalan. Hosana sa kaitaasan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nagpunan si Jesus patungong Jerusalem nang malapit na siya sa Betay at Betanya sa bundok na kung tawagin bundok ng mga Oliba. Pinauna niya ang dalawang alagad. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na layon at sa pagpasok doon matatagpuan niyo ang isang basirang asnong nakatali. Hindi pa ito nasasakyan ng naman. Halagin ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalag, sabihin niyo, kailangan ng Panginoon. Kaya't lumakad ang mga natusan at natagpuan na nila ang asno
ayon sa sinabi sa kanila ni Jesus. Samantalang kinakalagi nito, tinanong sila ng may-ari, bakit ninyo kinakalagian? Kailangan ito ng Panginoon. Sabi nila, dinala kay Jesus ang asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, siya'y pinasakay nila. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay at sa kanyang daraan ay inilalatag ng mga tao ang kanilang mga balabal. Nang malapit na siya, palusong na sa libis ng bundok ng mga olibo, nagsigawan sa galak ang buong pangkat ng mga alagad at malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa mga kababalagang nasaksiyan nila. Ang wika niya, purihin ang hari na dumarating sa ngalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit, purihin ang Diyos. Sinabi sa kanya ng ilang Pariseo na kasama ng karamihan, Guro, sawihin mo nga po ang iyong mga alagad. Sumagot siya, sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato ang sisigaw. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Mahal na kapatid, tularan natin ang mga tao na bungi kay Jesus. Halina magposisyon sa kanyang karangalan sa buhay ang kapayapaan. Naroon po ay dalako tayo sa ating posisyon paakyat sa ating simbahan.
makapangyarihan. Ginawang halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas namin naging binalibal sa amin para ang krus namin ay akuin. Pagitapati mo sa mga pagdiriwang ay aming kamting ang kanyang nilirang pagkamatiisin at ang pakikinsalo sa pagkabuhay niya naningin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, marami ang lalait sa likod ng Diyos, subalit ang kanyang pagtitiwala ay nasa Diyos. Masasalamin natin sa Kanya ang mga magaganap sa Panginoong Hesus. Pagbasa mula sa aklat ng propeta Isaías. Ang mga pangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihilang. Tuwing umagay kanyang binubuksan ang aking pagdinig. Nananabik ako malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghalsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bubugin nila ako. Hindi ako kumibo na ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang budulin ang buhok kong balbas. Galing din nang murhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdusang ginawa nila hindi ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis, nasampalin parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Diyos ko, bakit mo man ako'y iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Bawat taong makakita ay umiiling, nalulukso. Paimbak na nagtatawa, sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pinansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Mga pangkat na mga buhong na sa akin pumaligid, para akong nasa gitna, iyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay, butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay nabibilang sa masin. Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tulikay dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag taligdan, Panginoon, o aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungan, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ang lahat ng kanyang lingkod. Sila inyong nakilali, kayong angkan ni Jacob. Ikaw ang bayan ng Israel, ay sumambang at maglingkod. Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Sa ikalawang pagbasa, umaawit ang mga unang Kristiyano ng himno tungkol sa kinosis ni Kristo o ang kanyang paglimot sa sarili. Dahil sa kanyang katapatan, si Kristo ay dinadakila ng Ama. Makinig po tayo sa ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y tinampok ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Ano pa ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay manlililuhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangan ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat bilang pagbalak sa mabuting balita. Masunurin Kristo
Kristo Jesus, naghain ng buhay sa krus. Kaya dinakilan ng Diyos, binigyan ng ngalang tampok sa langit at sa sinukod. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoon sa Kristo ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, tumindig ang matatanda ng bayan, ang mga punong saserdote at ang mga eskriba. Dinala nila si Jesus kay Pilato. Sinimulan nilang paratangan si Jesus. Ang taong ito'y nahuli naming nanunulusol sa aming kababayan na maghimagsik at nagbabawal ng pagbabayad ng buwis sa Caesar. Pinapaniwala pa niya ang mga tao na siya ang Kristo, isang hari. Tinanong ni Pilato si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tumugon si Jesus. Kayo na ang nagsasabi. Sinabi ni Pilato sa mga punong saserdote at sa mga tao. Wala akong makitang kasalanan sa tao ito. Ngunit nagpilit sila at nagwika. Sa pamamagitan ng kanyang mga tuloy, inuudyukan niyang maghimagsik ang buong Judea. Nagsimula siya sa Galilea at ngayon narito na. Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung taga-Galilea si Jesus. At nang malamang siya'y mula sa nasasakupan ni Herodes, kanyang ipinadala siya sa taong ito na noon na may nasa Jerusalem. Tuwang-tuwa ito nang makita si Jesus. Marami na siyang nabalitaan tungkol dito at matagal na niyang ibig makita. Umaasa siyang gagawa ito ng kababalaghan at ibig niyang makita iyon. Kaya tinanong niya ng tanong si Jesus. Ngunit hindi ito sumagot kaunti man. Naroon ang punong saserdote at ang mga eskriba na walang tigil ng pagpaparatang kay Jesus. Hinamak siya at tinuya ni Herodes, pati ng kanyang mga kawal. Sinuotan siya ng maringal na damit at ipinabalik kay Pilato. At ng araw din iyon, naging magkaibigan si Herodes at Pilato na dating magkadamit. Ipinatawag ni Pilato ang mga punong saserdote, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao, at sinabi sa kanila, Isinanggal ninyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panunuysoy sa mga tao. Ngayon, siniyasat ko siya sa harapan ninyo at napatunayan ko walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya. Gayon din si Herodes. Kaya si Jesus ay pinabalik niya sa akin. Hindi siya dapat hatulan ng kamatayan. Wala siyang kasalanan. Kaya ipahaharupin ko lamang siya sa kapalayaan. tuwing Paskwa, kinakailangang magpalaya si Pilato ng isang bilanggo para sa kanila. Subalit sabay-sabay na sumigaw ang madla. Patayin ang taong iyan, palayain si Barabas. Nabilanggo si Barabas dahil sa paghihimagsik na nangyari sa lungsod at dahil sa pagpatay. Minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato sa pagnanais na mapalaya si Jesus. Ngunit sumigaw ang mga tao. Ipako sa krus! Ipako sa krus! Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato. Bakit? Anong ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya ipapatay. Ipahaharupin ko lamang siya at sa pagpalalayaan. Datapwat lalo nilang pinagsigawan na dapat ipako si Jesus sa krus at sa wakas ay nanaig ang kanilang sigaw. Kaya ipinasya ni Pilato na pagbigyan ang kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay. Ayon sa hilingan nila at ibinigay sa kanila si Jesus upang gawin ang kanilang kagustuhan. Nang dala nila si Jesus upang ipako, nasa lubong nila ang isang lalaking galing sa bukid. Ito'y si Simon na taga-Sirene. Pinigil nila ito at pinapasan sa kanya ang krus, kasunod ni Jesus. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananampuy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw
Nasasabihin nila, mapalad ang mga bao, ang mga sinapupunang hindi nagdalatao, at ang mga bikib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyon, sasabihin ng mga tao sa mga bundok, bumulis kayo sa amin, at sa mga burol, tabunan niyo kami. Sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman ang gagawin sa tuyo? May dinala pa silang 2 salarin upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bumog, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang 2 salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin niyo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao'y nakatayo roon at nanunood. Nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, Niligtas niya ang iba, iligtas naman niya ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at tinanong ng maasim na alak. Sinabi nila, Kung ikaw nga ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. naroon din nakasulat sa ulinan ni Jesus sa wikang Griego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Inuya siya ng isa sa mga salarin na kapitin na nagwika, Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili pati na kami. subalit pinagsabihan siya ng kanyang kasama. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahan tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. At sinabi niya kay Jesus, Jesus, alalahanin mo ako kapag ika'y naghahanin. sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa iyo na hindi isasama kita sa paraiso. nang mag-iikalabing-2 ng tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang sa 3 ng hapon. Nawalan ng liwanag ang araw, at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa kamay mo'y pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. at pagkasabi nito, nalagon ang kanyang hininga. Magsinuhod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Nang makita ng kapitan ang nangyari, nagpuri siya sa Diyos at sinabi, Tunay niyang matuwid ang taong ito. ang nangyari ito'y nakita ng lahat ng taong nagkakatipon at nagmamasid, at umuwi silang ginagabukan ang kanilang bibig. Nakatayo naman sa di kalayuan ang mga kaibigan ni Jesus, pati na ang mga babaeng sumunod sa kanya mula sa Galilea, at nakita rin nila ang mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo po lang. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin po niyo mga katabi niyo ng magandang umaga. Kumusta po kayo? Mga kapatid, bakit ba natin ipinagdiriwang ang linggo ng palaspas at ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesus Kristo? Una, pinagdiriwang natin ang linggo ng palaspas sapagkat ginugunita natin ang pagpasok, ang maringal na pagpasok ng ating Panginoon Hesus Kristo sa lungsod ng Jerusalem na nakasakay sa asno. At sa pagpasok na ito ng ating Panginoon Hesus Kristo, siya ay tinanggap, malulahating tinanggap at may kadalakan ng mga tao sa kanyang pagpasok sa Jerusalem. Kung kaya pinagdiriwang natin ang linggo ng palaspas. At ang mga palaspas na yan
ay ginamit din, no? Yung mga sanga ay ginamit ng ating Panginoon sa Kristo ay papasok sa Jerusalem bilang tanda ng kanilang pagtanggap sa ating Panginoon Yesu Kristo. At syempre, ipinagdiriwang din natin ang linggo ng Palaspas bilang tanda na kung saan sinasabi ng ilang simbahan na ito ang simula ng mga mahal na araw. Sabihin nga ninyo, mahal na araw. Ang yung tinatawag natin Holy Week, Semana Santa. Tandaan natin, ito ay mahal na araw. At ang mga araw na ito ay mahalaga dahil ang ating Panginoon Jesucristo ay nagpakasakit, no? Nag-alay ng kanyang buhay para sa ating lahat. At sana, gawin po natin makabuluhan ang ating pagdiriwang ng mga mahal na araw. Ano po? Gawin natin makabuluhan, nagtitika sa pagkakasala, nananalangin at nagninilay sa pagpapakasakit ng ating Panginoon Yesu Cristo. Kaya lang nakakalungkot kapag mahal na araw, mas marami pa ang mga taong nagpupunta sa dagat kaysa sa simbahan. Di ba? Alam ko marami sa inyo magpupunta sa dagat, no? Alam mo natin mahal na araw, pwede po ba? Huwag muna tayo magpunta, no? Huwag muna tayo mag-picnic, no? Magnilay muna tayo, magdasal tayo. Saka na muna yung ligo-ligo pagka ang Panginoon ay muling nabuhay na. Sasabihin paano kasi walang pasok nakakasabit lumangoy. Kung sabit na sabit kang lumangoy, sige lumangoy ka. Simulan mo na doon sa bulungan hanggang makarating ka sa Boracay. Total, sabit ka palang lumangoy. Di ba? Mga kapatid, huwag mo muna sana. No? Magnilay, magtika. No? Yun ang mahalaga. At bakit bit nyo yan? Palaspas na yan. Saan nyo ba gagamitin yan pagkatapos ng misa? Tatanungin ko kayo, ate kasi yung palaspas mo. Nasa bahay ang bilis naman ang magpapusay mo. No? Kaya saan mo ilalagay yung palaspas ninyo? Bakit? Ano yung isasabit? No? Kayo ate sa may lalagay yung palaspas mo? Para bakit? Alam niyo yung bata malita ko sabi ng nanay ko, anak, ilagay mo nga yung palaspas doon sa may pintuan. Sabi ko, bakit natin ilalagay yung palaspas sa may pintuan? Para hindi makapasok yung mga masasamang espiritu. No? Sabi ng nanay ko, eh, baka pati tayo hindi makapasok. No? Akala kasi ng iba, yung mga palaspas na yan, may taglay-taglay na anting-anting. No? Sabi nila, yung iba, alam po ninyo, noong unang panahon, yung mga tao, yung mga magbubukid, yung umubutol sila ng kapiraso niya, kasi binabaw nila sa lupa doon sa kanilang bukid para daw hindi, para hindi magkaroon ng peste sa bukid, para marami ang ani. Yung iba nga, no, sino po mga sabongero dito, taas sa kamay? Huwag na po kayo maya, atin-atin lang. Sino po sabongero? Oh, may sabongero dito. No? Ang hindi nagtaas ng kamay kahit kailan, hindi na kayo mananalo. Sabi ng iba na pinapakain daw nila sa mga manok yan para manalo yung kanilang mga manok. Hindi ko lang alam kung nagkatotoo. No? Iba naman nilalagay sa may pintuan para daw kapag kumukulog at kumikid at hindi ka makaan yung kanilang bahay, yung kapitbahay lang. No? Mga kapatid, wala pong taglay-taglay anting-anting yan. Wala pong taglay-taglay na kapangyarihan ng inyong mga palaspas. Kasi kung tunay na nakakaalis siya ng demonyo, diba? Kanina pa lang pagkatapos basbasan, kung talaga nakapag-aalis siya ng demonyo, sana wala na kayong katabi ngayon. Diba? At kung nakapag-aalis siya ng masamang espiritu, kahit sana nung hawak-hawak niyo, napapaso na kayo. Diba? Mga kapatid, ano ang ibig sabihin sa atin ng palaspas? Una, inilalagay natin sa tahanan ng palaspas, inilalagay natin sa pintuan ng palaspas o sa bintana ng palaspas bilang tanda na tinatanggap natin ang ating Panginoong Yesu Cristo sa ating tahanan, sa ating pamilya, sa ating mga puso. Ito ay tanda ng pagtanggap sa ating Panginoong Yesu Cristo na siya ay pumapasok sa inyong tahanan, sa inyong buhay. Katulad ng ginawa ng mga tao ng ating Panginoong Yesu Cristo ay pumasok sa Jerusalem. Tinanggap siya at sila ay nagpupuri sa Diyos. Sabi nila, Hosana sa kaitaasan. Pangalawa, ibig sabihin ng palaspas ay ang mga may
Panginoong Jesucristo na nagpakasakit at muling nabuhay. Yan po ay tanda ng inyong malalim na pananampalataya sa Diyos na nagpakasakit para sa ating lahat sa kabila ng ating pagiging makasalanan. No? Pagpapakasakit. Ito po ang linggong tinatawag natin linggo ng pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, kayo po, ang ating Panginoong Jesucristo meron siyang dakilang pasakit na dinanas sa buhay. Kayo po, ano po ang mga pasakit na pinagdaanan ninyo sa inyong buhay? Meron ba? Sige, tatanungin natin kayo. Ate, ikaw, para sa iyo, ano yung pinakamabigat na pasakit na pinagdaanan mo sa buhay? Nakalimutan mo na. Meron na? Gusto mo kalimutan ka na din namin. Hindi ka na? Ikaw, nanay, ano pong dakilang pasakit na napagdaanan mo sa buhay? Yung father na yung nagkaroon ng problema sa akin. Nung nagkaroon ng problema sa anak ng babae. Ikaw, tatay. Hindi ko pa rin makasip ko. Hindi na. Ma? Ikaw naman, nanay, yung pinakamatinding pasakit mo sa buhay? Bubulis ito, matulungan mo na. Ikaw po, ano yung pinakamatinding pasakit mo sa buhay? Nawala. Saan punta? Namatay na po siya. Namimiss mo yung tatay mo? Gusto mo po gawin natin ng parang para magkasama na kayo? Pero susunod ka na doon. Di ba? Maraming pasakit. Tunay na tunay, ang buhay ay puno ng pasakit. Amen? At sa maraming pakakataon sa gitna ng pasakit, sa gitna ng pagsubok, minsan nararanasan natin, ano ba ang kahulugan ng buhay? Ano ba ang kahulugan? Bakit ako binibigyan ng Diyos ng pasakit? Meron bang kahulugan ang pagpapakasakit na ating nararanasan? At saan natin matatagpuan ang kahulugan ng bawat pagpapakasakit na iyong pinagdaraanan? Marami sa atin nagtatanong, hindi ko maunawaan ano ba ang kahulugan? Bakit pa kailangan magpasakit? Di ba? Nagtatanong tayo. Kahit ang Diyos, tinatanong natin, Panginoon, bakit mo ko binibigyan ng pasakit? Pero alam ba ninyo, kung saan ninyo matatagpuan ang kahulugan ng inyong mga pagpapakasakit sa buhay? Simple lang. Sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pagpapakasakit ni Kristo ang siyang magbibigay ng malalim na kahulugan sa anumang pagpapakasakit na pinagdaraanan mo sa buhay. Dahil no ang ating Panginoong Jesucristo ay nagpakasakit, lahat ng ating mga pagpapakasakit ay nagkaroon ng malalim na kahulugan. Yun ay kung makikita natin ang pagpapakasakit mo ngayon bilang kaugnay, bilang kabahagi ng pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo. Kabahagi sapagkat ang pagpapakasakit mo ngayon ay wala sa kalingkingan ng pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Gaano man kabigat ang pagpapakasakit mo, wala sa kalingkingan niya ng pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo. Pero binibigyan ng kahulugan ni Kristo ang pagpapakasakit mo kung makikita mo ito nakaugnay sa kanyang pagpapakasakit. At sa bandang huli, mararamdaman mo na sa gitna ng iyong pagpapakasakit, hindi ka nag-iisa. Amen? Hindi ka nag-iisa dahil meron Diyos na kaisa mo sa iyong pagpapakasakit. Meron Diyos na nakakaunawa sa anumang pasakit mo sa buhay. Dahil si Kristo mismo nakaranas ng matinding pagpapakasakit. Amen? Kanina ko pa sinasabi kung ano ba yung pagpapakasakit. Ano ba yung pagpapakasakit na dinanas ng ating Panginoong Jesucristo? Una sa lahat, napakita natin sa napakahabang ebanghelyo kung paano ang ating Panginoong Jesucristo pinahirapan. Diba? Ipinago sa krus, nagpasan ng krus. Pero ano ba yung pinakamatinding pasakit ng ating Panginoon Jesucristo? Yun ay nung malaman niya na sa gitna ng kanyang paghihirap, siya ay iniwanan ng kanyang mga kaibigan. Siya ay iniwanan ng mga taong sumisigaw nung siya ay papasok sa Jerusalem. At ang sigaw nila, Hosanna sa kaitaasan, subalit nung ating Panginoon Jesucristo ay nakapasok na sa Jerusalem, yung sigawan ng mga taong Hosanna sa kaitaasan ay napalitan. Ano ang naging sigaw nila? Ipako sa krus, ipako sa krus. Diba? Itong mga tao na ginawa ni Kristo ng kababalaghan, kaya sila sumisigaw ng Hosanna sa kaitaasan sapagkat naranasan nila ang mga kababalaghan
ginawa ni Kristo. Ang mga magagandang ginawa ni Kristo, subalit agad-agad itong nabura. No? Agad itong nabura at iniwan ang ating Panginoong Kristo. At ito yung pinakamatinding pasakit ni Kristo. Yung maramdaman niya na siya ngayon ay nag-iisa kahit yung kanyang mga alagad. Diba? Yung kanyang mga alagad na itinuring niyang malapit sa kanya, itinuring niyang mga kaibigan, ay iniwanan din siya. Makikita natin kung paano ang ating Panginoong Kristo ibinigay ang lahat-lahat sa ating ikalawang pagbasa. Anong sabi niya sa ating ikalawang pagbasa? Bagamat siya ay Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos na buhay bilang isang alipin. Katulad natin. Diba? Iniwanan niya ang kanyang pagka-Diyos, naging alipin, naglingkod, tapos sa bandang huli, iiwanan lang din pala. Maraming ganyan sa buhay natin, di ba? Magkatapos mong paglingkuran, pagkatapos mong ibigay ang lahat-lahat, nung ikaw ay naghihirap na, iniwanan ka na. Di ba maraming ganyan? Marami kayong kaibigan, di po ba? May kaibigan kayo na, may kaibigan ka? May kaibigan ka, madam? May kaibigan po kayo? Lahat tayo may kaibigan. Pero ang tanong, hanggang kailan yung mga kaibigan mo sa buhay mo? Di ba kapag marami kang pera, lahat kilala ka? Kapag marami kang pera, lahat kamag-anak mo. Di ba? Kilala ka, pero pag wala ka na, who you? Di ba? Kapag naghihirap ka na, pupunta ka sa kaibigan mo, tataguan ka pa. Yung tinuturing mong kaibigan, tataguan ka pa. Di po ba? Naranasan ni Kristo yan. Kung yan ang mga hugot ninyo sa buhay, naging hugot din ni Kristo sa buhay yan. Yung iwanan siya ng kanyang mga kaibigan, yung ibinigay niya ang lahat-lahat para sa kanila. Tinalikuran yung kanyang pagka-Diyos. Pinabad yung kanyang pagka-Diyos. Tapos sa huli, iiwanan natin. Ang sakit nun, diba? Ramdam ni Kristo yung bigat ng krus. Ramdam ni Kristo yung sakit ng lakay ng mga sugat sa kanyang katawan. Pero labis niyang nararamdaman at sobra-sobra niyang nararamdaman yung sakit ng siya ay iwanan. Mas mabigat pa sa krus, mas mabigat pa sa kanyang mga sugat yung sakit na siya ay maiwanan. At dahil si Kristo ay naging tao, may pagkakataon, pinanghinaan din siya ng kanyang kalooban. Maaalala ninyo sa halamanan doon sa Gethsemane, anong sabi ng Panginoon si Kristo? Ama, pwede mo ba ialis mo sa akin ang kalis ng paghihirap na ito? Di ba sinabi niya yun? Kahit nung siya ay nakabayubay sa krus, sa ibang heblo, sinabi ng Panginoon sa Kristo, yung napakinggan natin sa ating salmong tugunan, anong sabi sa salmong tugunan? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sa tindi ng sakit ng naranasan ni Kristo na painiwan siya ng kanyang mga kaibigan, para bagang naramdaman niya rin na yung Diyos na kanyang Ama ay iniwanan din siya, pinabayaan din siya. Dahil pakiramdam niya, siya ay nag-iisa. Alam po niyo, sa buhay ng tao, wala na pong hihigit pa na pagpapakasakit sa buhay ng tao ang maramdaman niya na iniwan siya hindi lang ng kanyang mga kaibigan, kundi nang iniwan din siya ng Diyos sa kanyang buhay. Di ba? Maraming pagkakataon sa buhay natin. Minsan, nararamdaman din niyo parang iniwan kayo ng Diyos. Di ba? Kung minsan nararamdaman din ninyo, parang bingi ang Diyos sa inyo. Di ba? Kung minsan nararamdaman din po ninyo na parang bulag ang Diyos sa paghihirap ninyo. At lalo higit, kung minsan nararamdaman din ninyo ang Diyos ay parang patay para sa inyo. Katulad ng mahal na araw, katulad ng Biyernes Santo, ang Diyos ay nanatiling patay at hindi na muling nabuhay. Ito ay dahil sa mga matitinding pasakit na nararanasan natin sa ating buhay. Dahil sa hirap, sa kahinaan,
ng mga pagpapakasakit ay dinudulot sa ating buhay. Kung kaya, parang nararamdaman natin walang Diyos. Nararamdaman natin pinabayaan tayo ng Diyos. Pinagtandaan po natin, no? Ang Diyos, kahit kailan, hindi tayo pinabayaan. Kahit ang ating Panginoon si Kristo na nakabayubay sa krus, nag-aagaw buhay, ipinamalas ng Diyos na siya ay kasama ng ating Panginoong Yesu Kristo. Kung kaya, sa mga huling salita ng Panginoon, na sabi niya, na Ama, patawarin ko sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Dito makikita natin, buhay na buhay pa rin ang Diyos sa kabila ng pagpapakasakit ng ating Panginoon si Kristo. Kasama ang Espiritu Santo, ang Diyos Ama, at ang ating Panginoon si Kristo na nakabayubay sa krus. No? Sila ay sama-sama na ipagdalaman, sila ay sama-sama na nagpapakasakit, no? Kaysa ng ating Panginoon si Kristo. Ganyan din po sa buhay ninyo. Ganyan din sa buhay natin. No? Kahit kailan, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Amen? Kahit gaano matindi yung ating mga pagpapakasakit, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. At yan inyong mga palaspas na pinag-indisyonan ngayon, nawa itong mga palaspas nito sa loob ng isang taon, sa tuwing makikita ninyo, maging paalala ito sa bawat isa sa inyo na tinanggap ninyo ang Diyos sa inyong buhay. At itong mga palaspas nito ay maging tanda na ibig sabihin dahil tinanggap ninyo ang Diyos sa buhay ninyo, anumang pasakit na pagdaanan ninyo, lagi natin kasama ang Diyos at hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Mga kapatid, sa kabila ng ating pagiging makasalanan, minahal tayo ng Diyos. Sa kabila ng ating pagiging makasalanan, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Sana rin, huwag natin iwanan ang Diyos. Amen. Magsitayo po tayo, sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Nangyayawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesus Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon ng lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen. Ipinagpakasakit ni Poncio Pilato. Itinapos sa krus na matay inibig. Nanawag sa kinaroroonan ng mga yumako. Nang may 3 araw na buhay na muli. Umakyat sa langit. Nalutlog sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula pa rin ito at bumubuhos sa mga buhay at mamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa katawan ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga matay tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Isinuno ng Ama sa Yesu Kristo upang sa kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay, tayo maligtas at gawing marapat na kanyang makapiling sa buhay na walang hanggan. Kaya buong puso tayo lumapit at humiling sa kanya. Sa pamagitan ng pagpapakasakit ni Jesus, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Jesus, dinggin mo kami. Yakapin nawa ng mga nagtalaga ng kanilang sarili sa Diyos ang krus ni Kristo at ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay. Manalangin tayo. Pamagitan ng pagpapakasakit ni Jesus, dinggin mo kami. Tularan nawa ng mga naghahangad na mamuno sa bayan ang halimbawa ni Kristo na taos-pusong naglingkod at nag-alay ng buhay para sa lahat. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Jesus, dinggin mo kami. Hayaan nawa ng kabataan si Jesus na pumasok sa Jerusalem ng kanilang mga puso at masalamin nawa sa kanilang pamumuhay ang kaluwalhatian ng Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Jesus, dinggin mo kami. Tangkilikin nawa natin ang programang Alay Kapwa tungo sa pagtataguyod ng katarungan sa lipunan
At para matugunan ang pangangailangan ng mga taong mahihirap, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Jesus, dinggin mo kami. Isangay po natin sa ating mga panalangin ang pasasalamat ni na Mr. and Mrs. Jessie Cueto, Rochelle Dosebo, Andre Corbautista at John Michael Ibanez. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Jesus, dinggin mo kami. Para sa karawan ni Norman Ligano, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Jesus, dinggin mo kami. Para sa mabilis na paggaling ni Gina Vining, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Jesus, dinggin mo kami. Para sa kaluluwa ni na Mr. Arturo E. Pamintuan Sr., Mrs. Filipina Pamintuan, Mr. Conrado Peredo Sr., Mrs. Remedios Peredo, Mr. Nestor Iros, Miro Dominic Pamintuan, Remedios Pagaduan, Herminio Pagaduan, Edelbuto Olita, Anita Manangan Boys, Caitlin M. Boys, Emilio R. Manangan, Milagros B. Manangan, at Monica B. Manangan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Jesus, dinggin mo kami. Mga kapatid, sa katahimikan ng ating mga puso, dalawin natin sa Panginoon ang ating mga pagsalimutan. Tingin mo ang naman ang aming panalangin upang sa aming pagsunod sa anak na kami hindi maging harapan na iyong nakapigil sa pamagitan ng Kristo ang aming Panginoon. Amen. At ngayon ay ang ating mga handog sa banal ng Panginoon. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin naman ang Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang ganap. Ang naming lumikha, paulang sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumanginawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng parang pagganap, kundi ng paghahain minsan naman para sa lahat, mula sa iyo'y pinagkikinabangan namin at tinatanggap sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ang manaming mga pangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng si Kristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring sa langit sa pagmawalasakit na kami palayain sa mga tayong pinasusulan namin. Kaya't namatay siya upang kami bukayin. Kaya isa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang wala kang tayo sa kalantan. Kami nagbubuli sa iyo kadakilaan. Ang aming banal, ito ang bukal ng tanang kapanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Yesu Cristo. Bago niya pinagtiis ang pusong loob ng aming mundo, tinawagan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghanti-hanti niya iyon. Inibog sa kanyang malaga at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kami, ito ang aking katawan, kaya ang loob para sa inyo." Hindi naman matapos sa mapunan, pinawakan niya ang kalis. Naligaw niyang pinasalamatan. Pinibot niya ang kalis sa kanyang mga lagat at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tutang. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pagkalala sa akin." Ipagpili natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at maling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tingaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang alis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuglaw sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ganapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Bartolome na aming Obispo at ng Talang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinday na may pag-asang sila rin mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkakapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaya sana ang mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabiyak na puso, kaya sana mga apostol, si Santiago, at ang lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kabubuhay sa iyo, may pag-iwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at pagpuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagawin ng utos at tulo na Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipagulog ko natin ng makasuot. Hindi namin kumilya sa lahat ng masama, pagdalawa ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabitan ang dakilang araw ng pagpapakayat ng tagapagligtas namin sa Yesu Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon sa Cristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, tungayan ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagdalaban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ay kay Karoon, kasama ng Espiritu Santo, at sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin. At
sa inyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang modelo ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyaan sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay darating ako.
ka dito, Nil. Magsinuhod po. Uy naman. Tara na, uwi na tayo, babay na. Prayer for the year of the week. God our Father, we come together as church, the body of Christ, and through your Holy Spirit, we pray for our young people in this year of the youth. In your great mercy, you sent Jesus, your Son, who grew us as young men among the youth, became an example for the youth, and consecrated the youth to you. Hear our young people every time they proclaim, we are beloved. We are gifted. We are empowered. During this year of the youth, help the youth of our nation encounter Christ, who always looks at us with love, as he did with the rich young men, the disciples on the road to Emmaus, and those who seek your kingdom. Pour us by your Holy Spirit into credible guides for our young people, like Mary Magdalene, witness and missionary of the resurrection, to be in mission, joyfully proclaiming Christ who died and rose again. Nourish us and our young people through your word and Eucharist, so we may always choose to be life-giving, especially to the least, lost, and last. Together with our young people, may we follow the example of our Mother Mary, whose yes to you, O God, gave way to the fulfillment of your divine will. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. Saint Pedro Calungsod, patron of the Filipino youth, pray for us. Magsupo po ang lahat para sa ilang paalam. Magandang umaga po sa ating lahat. Una po, nais po namin magpasalamat sa lahat po ng tumalo ngayong umaga. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa mga magulang po ng ating mga angels ngayong umaga. Palakpakan natin natin sila. Maraming salamat po. At sa mga nais ko po maging bahagi po ng ating angel, pwede pa po para po sa ating salubong sa linggo. Mali lang po tayo magpalista sa mga volunteers po ng Garden of Prayer at nag-email lang po tayo ng contact number. Para po sa salubong, marami po ang ating mga angels. At narito po yung schedule natin para po ngayong mahal na araw. Mamaya po, pagkatapos po ng misa ng hapon, mga 6:30 po, magkakaroon po tayo ng Lenten Recollection at kumpisalang bayan. Kaya inaalayanan po namin ngayong lahat na dumalo po mamayang gabi para sa kumpisalang bayan po at sa recollection. Sa Miyerkules Santo po, magkakaroon po tayo ng novena para sa Perpetual Help. Alas 6 po ng gabi, nasusundan po ng ating Tenebre. Sa Huwebes Santo po, ang ating banal na misa po at pagulita sa huling hapunan at paghuhugas ng paa ng mga apostoles ay sa ganap na alas 5 po ng hapon. Susundan po ito ng ating pagtatanghal at pagbabantay sa banal na Santisimo Sakramento o yung Santa Iglesia po. Alas 6 po yun ng gabi hanggang alas 12 po. Sa Biyernes Santo po, ang ating Stations of the Cross po dito sa garden ay sa ganap na alas 7 po ng umaga. At ang pagdiriwang naman po ng banal na pasyon ng Panginoon at pagpaparangal sa krus
ay sagana po na alas 3 ng hapon. Sa Sabado de Gloria po, ang ating Biblia sa Pasko ng Muling Pagkabuhay ay sa ganap na alas 7 ng gabi. At sa Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay po, ang ating salubong po ay sa ganap na alas 4 po ng umaga. Galing pa rin po yung mga lalaki po sa junction po ng Pilseco at yung mga babae naman po ay sa chapel po ng sa Katihan ng Our Lady of Rosary po. At susundan po ng misa ang ating salubong. So pagkatapos po ng salubong, aakyat po tayo dito sa taas para po sa ating misa. Pagkatapos po ng ating misa ay ang ating Easter egg hunt. Meron pa rin po tayong misa na alas 9 ng umaga at alas 5 po ng hapon. Sa mga nais po, mamimigay po ang ating mga volunteers ng copy po ng ating schedule para po hindi natin makalimutan. Nais na rin po namin pasalamatan lahat po ng nagbigay po yung mga itlog, yung mga nag-offer na po. Maraming salamat po at sa mga mag-offer pa po, maraming salamat po in advance. Ito po ay para rin po marami po mahanap yung mga anak natin sa Easter egg hunt po sa linggo na ang muling pagkabuhay. Yun lamang po at maraming salamat. At nananawagan pa rin po pala kami, hindi pa rin po kumpleto ang ating mga apostoles sa mga nagnanais po maging bahagi ng ating 12 apostles, pwede na po tayo makipag-ugnayan po sa mga volunteers ng garden. Maraming salamat po. Pagsitayo po. Maraming tayo. Ang aming mapagmahal, ngayon kami pinapagsunod sa banal na pagkikinabang, kami yung pinanong may pag-asa sa aming sinampalatayanan, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak, gawin mong kami makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagkatapos po ng banal na misa, yung mga paraspas na hindi pa nagbabasbasan ay mangyaring gawin lang sa harapan para mabasbasan. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin. magsiyo po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos sa mga maawain na nagkaloob sa inyo ng anak niya nagpakasakit bilang wala ng pag-ibig na siya namang magbasbas sa inyo lahat pakulangan sa paglilingkod niyo sa kanya at sa kapwa ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pakulangan sa kanyang karatayan upang kayo huwag dumanas ng walang katapusang karatayan. Makatalawan niyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakulangan sa pagpapangubahan niya para sa inyong kaparangan. Kayo na kayo nakasawa sa kanyang muling pagkabuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan ng Diyos, ang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na misa, kumain kayo taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Kristo. Salamat sa Diyos.